Yung red test rod ay dapat po nakalagay sa anode terminal. Yung black test rod ay dapat po nakalagay doon sa cathode terminal. Meron po tayong na sukat na 0.701. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tuturo ko po sa inyo paano mag-testing ng Zener diode gamit ang analog multimeter at saka digital multimeter. Sa pag-testing ng Zener diode gamit ang ating analog multimeter, iset natin ang ating selector switch dito sa times 10. Tapos, i-short natin ang ating test rod. Tingnan natin yung ating needle pointer ay hindi nakaset dito sa 0 ohm. Iset natin siya sa 0 ohm gamit ang ating 0 ohm adjuster. Yan po. Ngayon, sa pag-testing ng Zener diode, i-check natin yung kanyang forward bias at saka reverse bias. Pag ang Zener diode ay naka-forward bias, magkakaroon po tayo ng pointer deflection. Pag naka-reverse bias, hindi po tayo magkakaroon ng pointer deflection. I-forward bias natin ang ating Zener diode. Ilagay natin ang black test rod sa anode terminal, yung red test rod sa cathode terminal. Yan po, nagkaroon po tayo ng pointer deflection. Ibig sabihin, meron pong dumadaloy na kuryente dito sa ating Zener diode. Kaya po tayo nagkaroon ng pointer deflection. Tawag natin dyan ay forward bias. Sa pag-reverse bias, pagbabaliktaran lang natin ang paglagay ng test rod doon sa kanyang terminals. Ngayon, ang ating red test rod ay ilalagay dito sa anode terminal. Yung black test rod ay sa cathode terminal. Dapat po ay hindi tayo magkakaroon ng pointer deflection. Ayan po, wala po tayong nakita na pointer deflection sa ating analog multimeter. Pag ganyan ang ating makita sa analog multimeter, ibig sabihin po niyan, ang Zener diode na ating tinitest, yan po ay okay pa. Ngayon naman, itong sunod na Zener diode ang ating i-testing. I-forward bias natin itong ikalawang Zener diode, ilagay ang black test rod sa anode terminal, yung red test rod sa cathode terminal. Ayan po, nagkaroon po tayo ng pointer deflection. Ibig sabihin po niyan, meron pong kuryente na dumadaloy sa ating Zener diode. Sa pag-reverse bias, ilagay lang ating red test rod doon sa anode terminal, yung black test rod sa cathode terminal. Dapat po ay wala pong pointer deflection. Dahil yan po ay naka-reverse bias. Tandaan po natin, pag naka-reverse bias, hindi po dumadaloy ang kuryente sa ating Zener diode. Ibig sabihin po niyan, ang Zener diode na ating itinitest ay okay pa. Ngayon naman, gamitin natin ang ating digital multimeter. Iset natin ang ating selector switch dito sa diode mode. Tapos, i-forward bias natin ang ating Zener diode. Pag mag-forward bias tayo ng Zener diode gamit ang digital multimeter, yung red test rod ay dapat po nakalagay sa anode terminal. Yung black test rod ay dapat po nakalagay doon sa cathode terminal. Meron po tayong na sukat na 0.701 volts. Pag mag-reverse bias naman po tayo, ilagay lang ang black test rod doon sa anode, yung red test rod sa cathode terminal ng ating Zener diode natin ilalagay. Dapat po ay OL ang ating makita sa LCD ng ating digital multimeter. Ibig sabihin po niyan, ang Zener diode na ating itinitest ay okay pa. Ngayon, itest natin ang ating ikalawang Zener diode. Check natin ang ating forward bias. Ilagay ang red test rod sa anode terminal, yung black test rod sa cathode terminal. Tingnan natin. Sa ating digital multimeter, meron po tayong na sukat na 0.739 volts. Ngayon, i-reverse bias naman po natin. Sa pag-reverse bias, ilagay ang black test rod sa anode terminal, yung red test rod doon sa cathode terminal. Ayan po ang ating nakita sa ating LCD. OL lang po, open line. Ang ating Zener diode na tinitest, yan po ay okay pa. Hanggang dito na lang ang aking tutorial video at kung meron naman kayong natutunan, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel bilang suporta nyo na rin sa akin at para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.